Okay, para lang sa kaaraman, lalong-lalo na kang munisipyo kang Daraga, specifically ining barangay Miisi down to Salvacion, no? Kay puan aram ta ini na kumalin po nito sa drone shot ta, no? Nagpuunin ni duman sa piapuntang Green Lava, pasakat kita, no? Kumalin po nindo, so Green Lava ka ato na green, ngayon wala na so green. Nataklo ba na ito? Then, so kanal duman, so gali duman, according to mga para uma mismo duman na, almost 152 meters, pero 150 meters. Ngayon tabi, lampas na. Ang ibig sabihin, nakababa na. So kung pasakat kita, mahiling mo pano hanggang duman sa 3 kilometers. So ini po bugsok ini, kung iliman mo bugsokon, ini ang pigtatakutan, ini ang pigtat-relate to ikang P-box na bantayan ta. Igi mismo sa Green Lava, manginggilid ini sa lower portion. So meaning, pwedeng dumalagan ini sa barangay. Kaya, dahil po kita nagatakot, as I've said, pero mas maray na nag-aandam kita. So yan tabi ha, yan po yan na drone shot na yan, mailing talaga nindo. At least nailing ta, garo man sana nagdumana kita. O yan na, pinailing ta na tabi. Maawat kan Albay Provincial Government sa pangenot ni Governor Noel Ebriega Rosal na masyerto ang kaligtasan kan mga residentes sa posibleng peligro in kasong rumasay sa porma nin lahar ang dakulang volume nin abo na binuga kan Bulkan Mayon ngunya na bulan. Duma ko nahiling na number 1, delikado pa rin itong ginibo ko. Laba pa lang sa tinungtungan ko. Sa rarom ka to, 500 degrees Celsius ang init. Buda, anytime pala niyan, tayo may mga butas-butas talaga, pwede palang pagdadumog yan. So, delikadoon pala yan. But anyway, ang pinaka-delikado digdi, according to P-box, mako lang sa eruption. Ang problema tanong yan, ang lahar flow. Lalong-lalo na sa mga loose items, yung mga loose lahar. Kasi ang estimated na, dahil ba sa 4 million hanggang 5 million ang deposit kaya dyan na pwedeng umagad dyan sa barangay Miisi. Talagang nakamap out na. Talagang nahiling may na ining lahar na ini, pwedeng targeto ng Miisi. And pwede pang biyan. So mga kwan, so mga halit duman sa mga so mga pyroclastic material na natipon duman, may posibilidad na ikuan ba ito? Oo, ta kwan. Sa kunya kaya, di ba ito pwedeng tanggalon duman? Hindi ko lang aram kung magbaki makusog, bangga pa ito pa siya digdi. Kung dahi man, duman talaga ang dalagang kaan. Sa anuling, diretsong Salvacion. Kaya pa talagang proteksyon ng mga tao sa magkula sa Miisi, sa kabos na nakapalibot sa barangay sa Mayon na yan. Pigpagirumdom ni Governor Rosal ang mga residentes na pirming mag-andam asin mag-ikmat, oras na magbulos ang makusog na uran o magbagyuman. Dahil naman tapigatakot na sila. Kaya po na mag-devise kita, again, kampi abot ng evacuation plan, in case na may orange or red alert para sa uran, we have to evacuate. Anyway, ang evacuation, it may take only sa buong ngayon, one night. Tapos siguro ito sana sa mga pamilya. So, yan na po ang napag-ulayan namin. Evacuation. Araw kayo na, siyempre, riskiya, siyempre pag nag-urang mga, automatic kami, ma-evacuate kami. May truck man kami dyan para pag-evacuate sa mga tao. Kami, ang pigalat mi sana, so signal kan munisipyo. Yung pigalat mi ta, limang kami makapwersa ang magkusa kami ta, ano man ang pagkaon mi duman. O di na sana kami kung dadaraw duman na yung mga pagkaon. Na still ang pinakamarahay na response or defense sa araw kainin is preemptive evacuation. Itong timely evacuation ka mga yaong duman. Good thing, most of the families residing sa Barangay Salvacion, Barangay Budyao, na lipat naman po sa relocation. Kooperasyon na bulaos ang hagad ni Governor Rosal tanganing padagos na mapangataman ang kaligtasan kan mga apektadong albayanos. So at least dito, monitor ta, nahiling ta so mga danger area that may trigger destruction. So at least ang unyan, na-identify na ang provincial government in close coordination with P-box and OCD na dapat nakaantabay kita. So ini po, giraray, mga tugang ko na magsunod kita po
be alert because bako po karaw-karaw ini.